Bakit maraming matatalino ang hindi umaasenso? Maraming taong matatalino. Yung iba, nagtapos sa magandang school, summa cum laude, first honor, maraming medal, maraming certificate, at kung ano-ano pa. Pero bakit hanggang ngayon, marami sa kanila, hirap pa rin sa pera? Hindi dahil kulang sila sa talino. Kadalasan, mali lang ang sistema na kanilang ginagamit. Una, talino lang ang ginagamit, walang leverage. Karamihan sa matatalino ay ginagamit lang ang oras para kumita ng pera. Meaning, kikita sila ng pera kapag nandun sila. Kumbaga, kikita sila ng pera kapalit ang oras. Pangalawa, umaasa lang sa sweldo or project-based income. So, kapag tumigil sila, tigil din ang kita. Ganun yun. So, kahit gaano ka katalino, kulang pa rin yung 24 hours para yumaman ka sa buhay. Ang mayayaman or ang mga yumayaman ay hindi lang nagtatrabaho. Naglalagay sila ng guess what? Leverage. Yes, leverage. Napakahalaga niyan. Kailangan yan para yumaman ka. Merong system, may tao, people, at siyempre dapat merong duplication. Pangalawa, ito yung isa sa pinaka-common. Takot magsimula, takot mag-start sa maliit. Ang gusto agad, perfect agad, or nag-overthink. So, walang ganun. Hindi ganun dapat. Kasi karamihan sa mga matatalino, takot kasi sila magkamali. Kasi sanay sila sa papuri. Hindi sila sanay na sinasabihan na mali yung ginawa mo, ganito yung ginawa mo, bakit ganito yung ginawa mo. So, kumbaga, bilang isang matalino, dapat perfect. Yun yung nasa kanilang mindset. Yun ang kaibahan ng mga yumayaman kahit hindi matalino. Ang ginagawa, execution, action agad. Hindi mo na kailangang i-overthink ang mga bagay-bagay. Malalaman mo kasi kapag sinimulan mo na. So, nabanggit ko na rin ito sa mga previous video ko. Basta sa negosyo, hindi pera at IQ ang labanan. Ang labanan ay execution. Paano mo gagawin? Paano mo agad i-apply? Pangatlo, sanay ang matatalino na kaya ko ito mag-isa. Okay? So, kumbaga, may sobrang taas ng tiwala na sa sarili, kaya kaya nila kahit nag-iisa lang sila. Pero sa totoong buhay, mas mabilis yumayaman ang mayroong team or may mga kasama kumpara sa nag-iisang matalino lang. Ang pinakamalaking negosyo sa buong mundo is hindi one-man show. So, meron yung mentor, may system, may tao. So, hindi lang nag-iisa. Pang-apat, kaya sila nahihirapan yumaman is wala silang exposure sa tamang environment. Kumbaga, sa school kasi, hindi tinuturo kung paano magpalago ng pera, wala kung paano patakbuhin ang negosyo ng tama, hindi tinuturo ang leverage income, investment, network-based business, duplication system. So, hindi tinuturo sa school yan. Kaya usually, ang kanilang thinking is hindi nila gagawin yun kasi hindi naman nila napagdaanan. Kaya usually ng matatalino, empleyado yan. Nasa malalaking company yan, pero hindi naman lahat ng empleyado is hindi yumayaman. Kapag na-promote ko sa napakataas na posisyon, goods yun. Pero kung gusto mo talagang maging super rich, okay? Yung talagang exponential rich yung gusto mo, abundance, is kailangan mo talaga magnegosyo. Kailangan mo ng leverage, okay? Leverage or magnegosyo ka. Basta yung time mo na-duplicate, at the same time, kahit wala ka doon, dapat kumikita ka. So, ganun yung mga mayayamang tao, ganun yung ginagawa nila. At kaya din sila na-stuck sa pagtatrabaho kasi nga, sanay sila sa school, sa papuri. Medal, certificate, awarding, at kung ano-ano pang papuri. Environment, yung tingin ng kapitbahay sa'yo, tingin ng magulang mo, expectation sa'yo ng magulang mo, kaya ayaw mong umalis doon kasi nga, doon ka magaling. Yun yung tinuro mo na yun yung tinuro sa utak na yun yung naituro sa iyo sa school, sa environment mo na dapat yun ang gawin mo. Kasi sa school, 'di ba, ang laging sinasabi ng mga magulang natin, pati ng mga teachers na mag-aral kayo mabuti para magkameron kayo ng magandang buhay, magandang future, which is tama naman yun. Pero hindi naman talaga yun yung pinakang way pag gusto mo na yumaman talaga ng sobra-sobra. Tulad ng mga billionaires sa ibang bansa, di ba? Yung may-ari ng Facebook, Google, Amazon, TikTok, at iba't ibang mga giant company pa. SM, di ba? So, hindi man tinuturo sa school yan eh. Pero hindi ako against sa school ha. Kahit ako, nag-aaral ako, kahit yung baby namin, nag-aaral din. Okay? So, foundation lang siya. Pero kung gusto mo talaga ng growth, kailangan out of the school, inaaral mo din siya. Kaya kung isa ka sa mga matatalino, okay, yung nag-aaral sa school, maghanap ka ng way na kahit nagtatrabaho ka, pwede mo ma-leverage yung time mo. Okay? Maging open mind ka sa lahat ng bagay. Okay lang magkamali, okay lang mabigo, okay, kasi matututo ka doon. Okay lang gumastos,
okay lang mawalan kasi mababalik mo pa rin naman. And even me, millions of pesos ang nawala sa akin, mentorship, na scam, investment, million. And hindi ako na-feel bad kasi alam ko kasama yun sa process para mag-grow ako. Okay? So ikaw, kung ikaw sa empleyado na gusto mong magkameron ng side hustle, mag-start ka doon sa maliliit na puhunan lang na pwedeng isingit mo kahit sa time mo. Okay? Pag-aralan mo yung mga skills, especially sales kasi ang business is about sales. Okay? Palaging kasama ang sales. So yan, kung ako sa'yo, nasa sitwasyon mo ako, aaralin ko, mag-iisip ako ng mga opportunity na kahit andito lang ako sa trabaho ko, pag uwi ko ng bahay is magagawa ko or maisisingit ko. Okay? And eventually, pwedeng lumaki yung kita ko at makapag-resign ako. And yun na yung gawin kong full-time. And makapag-build ka ng sarili mo rin. So, ganun yung pinakang ma-advise ko sa'yo. So, marami diyang opportunity. Okay? So, mag-dropshipping ka. Tulad sa ginagawa namin dito sa company. May mga member kami. Merong mga distributors. So, kahit mga simpleng ganun, magagawa mo yun. Pag-aralan mo din yung mga ibang skills like advertising, etc. Okay, kung ano, pagkain, kahit anong career, okay, na pwede mong maisingit din sa iyong ginagawang trabaho ngayon, kung anong career mo ngayon, okay? Yun lang, and sana nakatulong ito sa iyo. Bye-bye.